kalaban na naman. Mga tol, isang magandang araw sa inyong lahat yan mga tol. Mapagpalang araw. Ngayon po mga tol, andito pa rin ako sa kagubatan mga tol. Patuloy pa rin ako sa pagsunod kay Brad Dave. Ayun, nakontak ko po si Brad Dave mga tol. Ayun, siya po kasi yung naiwan doon sa kinalalagyan ni Commander Arnel. At patungo sila doon sa si Commander Arnel mga tol sa kinalalagyan ng mga bata. At sana po ay nasundan nyo ni Brad Dave si Arnel mga tol. At sana makita niya yung mga bata. Dahil nakontak ko po si Brad Dave mga tol. Paiba-iba din yung signal. Minsan may signal. Minsan naman ay sobrang labo ng signal. Kaya napuputol yung mga kontak ko sa kanya. Nararating ko naman yung mga lokasyon na sinend niya sa akin mga tol. Sa pamamagitan ng pag-send niya sa aking messenger. Ngunit pagdating ko po doon sa location mga tol, itong location na ito, dinaanan din to nila ni Brad Dave. At dito rin daw dumaan sila Commander Arnel. Ngunit hindi ko na rin naabutan mga tol sapagkat marami din po kasi ako mga bandido na nasa sagupa. At palipat-lipat din po sila ni Commander Arnel daw ng location mga tol. Yan po yung sabi sa akin ni Brad Dave. At ngayon po ay hindi po ako mga tol. Hindi po ako susuko at kailangan ko po magpatuloy. Dahil sobrang hirap po ng sitwasyon ko mga tol. Dahil wala po kasi akong bag na dala. Wala po akong matinong kain dito sa bundok. At bihira lang din po ako makakita ng mga prutas mga tol. Sobrang gutom po ng sitwasyon ko. Ngunit kailangan ko magpatuloy mga tol para po sa mga bata. Dahil nakakaawa po yung sitwasyon ng mga bata mga tol. Lalong lalo na yung anak ko na lagi po yung umiiyak. At yung anak din ni Brad Dave na sobrang bata pa din po. Hindi pa nila makayanan dito sa bundok mga tol. Kami nga na mga matatanda na mga tol, naghihirap kami dito sa bundok. Paano na kaya yung mga bata mga tol kung palagi silang namamalagi dito sa bundok. Marami pong mga insekto na mga gagat kaya ng mga langgam at saka yung mga putakti mga tol. Sobrang masakit po yung pagkagat sa mga balat natin, yung lamok. At sobrang makati din tong gubat mga tol sapagkat marami pong mga makakating mga halaman dito. At hindi po talaga ito pandapat sa mga balat ng bata. Kagagawan po talaga ng mga bandido. Dinamay pa talaga nila yung mga anak namin ni Brad Dave. Wala na silang ibang maisip. Gusto talaga nilang makahiganti sa pagbabago namin ni Brad Dave mga tol. Ayaw talaga nila makita kaming magbabago kasama yung mga hunter na kalaban nila. Isa na din kaming mga kalaban nila ngayon. Kaya yun, gagawin nila ang lahat mga tol. Makabawi lang sila sa amin. At kahit ano pang gawin nila sa amin, nakamulat na po kami sa katotohanan ni Brad Dave mga tol. At magpapatuloy po kami sa maghanap po sa mga anak namin hanggang sa matagumpayan namin ito mga tol. Dalangin po namin palagi na sana po walang mangyaring masama sa mga bata at maabutan namin ito ng ligtas. At kailangan ko pong magpatuloy mga tol. Kailangan din po talaga ng tulong ni Brad Dave.
Dahil sa katunayan mga tol, sabi niya po sa akin na hanggang sa ngayon, lagi pa rin siyang nakabuntot kay Commander Arnel. Nakasunod po siya at hindi pa rin siya nahalata mga tol, sapagkat ako po yung nahalata kasi ni Commander Arnel mga tol. Kaya ko po ginawa yung magpahabol ako para hindi na po sila magduda na mayroon pang sumusunod sa kanila. Yun po yung strategy namin ni Brad Dave mga tol. Dahil nung sinusundan pa yun namin ni Brad Dave, wala pa po kasi kaming nakita ng mga bata sapagkat nandun pa daw sa kampo nila. At patungo pa doon si Commander Arnel mga tol. At yun po yung strategy namin ni Brad Dave sapagkat namanmanan po kasi kami. Nakita po ako. Ayun, nagpakita po ako at nagpahabol ako sa mga tauhan niya. At si Brad Dave naman po ay nakapagtago at yun, papatuloy po si Brad Dave sa pagsunod kay Commander Arnel. Hindi ko na lang po sasabihin mga tol, panoorin nyo na lang po yung video ni Brad Dave. Dahil alam ko na po kasi kung ano yung mga kaganapan niya doon sapagkat lagi niya pong sinasabi po sa akin mga tol. Abangan nyo na lang po yung mga video niya mga tol, kung ano yung mga pangyayari doon sa paglalakbay niya. Dahil ako po ay magpapatuloy sa pagsunod po sa kanya mga tol, na makabalik ako doon. At sana po ligtas namin sa mas lalong madaling panahon yung mga bata mga tol. Dahil napakarami po ng problema namin ngayon mga tol. Si EG, naging isang ganap na din na commander mga tol. At yung alaga rin ni Kuya Bads na si Noah. Daming problema ng mga kasamahan ko ngayon. Naiintindihan din po namin ni Brad Dave mga tol kung bakit hindi rin nila kami dito na tulungan. Handa naman po silang gawin yung lahat mga tol. Makita man nila yung anak namin dito sa bundok, tutulungan din po nila yun. Pagpapatuloy lang po talaga kami mga tol. At sana po dalangin ko rin po na makita rin po ng ibang mga hunter yung mga anak namin, nang sa ganun matulungan din po nila kami mga tol para mas madali po matapos tong problema namin ni Brad Dip. Dahil matagal na po kasi kami dito sa bundok mga tol, hanggang sa ngayon patuloy pa rin kami sa paghahanap at hindi pa rin namin na iligtas pagkat mahihirapan po kasi kami mga tol. Dahil napakalawak nitong bundok na to at palipat-lipat po sila ng location o lugar. Ginagawa po nilang lahat mga tol, hindi lang madali na makuha yung bihag nila, lalo na yung mga anak namin ni Brandon, sapagkat yun po yung mga alas nila para makuha nila yung mga gusto nilang kapalit, kung ano yung mga nais nilang makamit, yun yung mga bihag yung gusto nilang ipagpalit mga tol. Maraming salamat po sa walang sawang suporta niya sa amin mga tol, sa laging panonood ng aming mga video. Laki tulong na rin po yun sa amin mga tol. Mega love shout out na lang po sa inyong lahat dyan mga tol, especially po kay Mami Bibot, Ate Mirna Huot, Ate Gis Libra, Ate Bit Pabian, at kay Ate Chichakira, at kay Tita Hilma po. Mega love shout out po sa inyong lahat mga tol, lalong sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan nating Pilipino na andito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong mga suporta sa amin mga tol, sa pagsishare po ng aming mga video, sa pagko-comment po, sa pagla-like. Dahil dyan sa pagko-comment nyo mga tol, makukuha po kami ng mga impormasyon. Mababasa po namin yung mga dalangin nyo po para sa amin. Kaya taos puso po ako nagpapasalamat mga tol sa
sa walang sawa niyong pagsuporta sa amin. Nagbibigay din po lakas ng loob namin yung mga dalangin ninyo mga tol. At salamat po talaga. Ngayon po mga tol, magpapatuloy na po ako sa paglalakbay mga tol. Paminsan-minsan lang po talaga kami gumagawa ng video ni Brad din mga tol, sapagkat mahina po talaga yung signal din dito. At pag may mga gagandang signal naman po ay gumagawa din po kami ng pag-upload ng video para may update din po kami, para sa makita din po ng mga kasamahan namin mga tol kung ano yung sitwasyon namin, para malaman din po nila. Baka sakaling alam nila tong location namin mga tol. Mga bago po kasi itong area na naman na napasok namin mga tol, sapagkat dito po patungo sila ni Brad Dib sa pagsunod niya kay Commander Arnil. At kahit saan mang location sila pupunta mga tol, handa po kami sumunod ni Brad Dib. Handa po akong susunod sa kanila. Mailigtas lang po yung mga bata. Sobrang napakasukal tong gubat na to mga tol. Sa tuwing gabi ng mga tol sobrang nakakalungkot po mga tol sa oras ng gabi pag walang kasama. Parang nakakatindig ng balahibo po mga tol itong area. Pag nasa bundok ka mga tol, tapos nag-iisa ka lang, at yung hinihigaan mo damuhan lang, mga dahon ng puno ng kahoy. At minsan umuulan din, walang matinong tulog. Inaumagahan, patuloy na naman sa paglalakbay. Nagpapasalamat lang din po ako. Minsan nakakadaan ako ng mga bahay ng mga sibilyan. Nakakapag-charge ako ng cellphone ko. Binibigyan nila ako ng pagkain at tubig. Naiintindihan din naman nila yung sitwasyon ko, sapagkat sila din po ay isang biktima din po sila dati ng mga bandido. Yung ibang mga sibilyan naman po mga tol ay nakakilala din sa akin, sapagkat nung ako pa ay isang bandido po ay nakakadaan na po ako sa kanila. Nagbago nga sila sa akin, sapagkat na alam na nila na nagbagong buhay na pala ako. Hindi sila makapaniwala mga tol. Nagpapasalamat din po sila sapagkat na kagising ako sa katotohanan. At nagpapasalamat po ako ng lubos sa kay Lolo Ambo at kay Kuya Bads at kay Brother Rimart, sa mga kasama namin sa Timpugi, sapagkat sila po talaga yung numero 1 na tumulong sa akin. Marami mga pagsubok ngayon na napagdaanan ko. Pabayaran din po siguro to ng mga kasalanan kong nagawa noon. At kailangan ko itong harapin, sapagkat walang binibigay na problema yung Panginoon mga tol kung hindi natin kakayanin. Dapat hindi lang po talaga tayo susuko at ipaglalaban po natin kung ano yung tama para sa kapakanan natin mga tol. Lagi po tayong manalangin sa Panginoon. Hingi po tayo ng tulong sa Kanya mga tol. Magpapatuloy po ako mga tol sa paglalakbay mga tol. Mamasigla po talaga ako ng maigi mga tol. And marami pong mga patibong dito. At marami pong mga bandido na napagala-gala dito sa bundok na to mga tol.
Napakalayo na po ng ilakbay ko mga tol. Mga kalaban na naman. Bandido mga tol. Sobrang dami ng mga bandido ngayon na maharang sa daan. Kaalirto talaga sila mga tol.